Isang linggo lang inayos na Aling Trining ang mga kakailanganin at makakalis na ito papuntang ibang bansa. Pabalik-balik na rin pala ito sa ibang bansa, kaya madali na lang sa kanya ang pagluwas anumang araw na gustuhin niya. Naituro na rin niya sa dalaga ang dapat niyang gawin sa loob ng bahay. Malaki ang bahay ni Marcus at malawak pa ang bakuran. Hindi na siya mahirapan dahil sa mga makabagong teknolohiya sa paglilinis na mayroon sila. Hindi rin niya problema ang malawak na garden dahil isang beses sa linggo ay pumupunta ang hardinero ng pinsan ni Marcus. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi matutuloy ang pag-uwi niya. Sinabi niya na tanggap siyang sales lady. Hindi naman magdududa ang ina nito, lalo na kapag malaki ang ipapadala niyang alawan sa ina. Tiyaga at sakripisyo ang higit nilang kailangan sa ngayon. At sa darating na ilang araw ay magiging masaya rin sila mag-ina. Pansamantala munang matutulog si Abby sa guest room. Pag alis ni Aling Trining ay lilipat na rin siya sa servant's quarter. Pero mas malaki pa ang kwartong iyon sa kanyang sariling kwarto sa probinsya. Kumpleto pa mga gamit at may sarili pang aircon and a computer. Nasilip na ni Abby yun minsan. Nangayain siya ni Aling Trining na manood sila sa kanyang kwarto. At dahil malawak ang kwarto, ay manangyang tingnan ngunit iisa pa rin ang papel niya sa bahay na ito. Katulong ng mismong tagapagligtas niya. Unang gabi ni Abby sa bahay na iyon, na sila lamang ng binata ang magkasama. Nakabalik na rin ng bahay ang binata paghatid niya kay Aling Trining. Hindi man lang siya nito pinansinangayain ng dalaga na kumain na siya. Dinaanan lang siya at nagtuloy sa kwarto na wala man lang sulyap na ibinigay ito sa kanya. Pagod siya sa maghapong trabaho. Ngayon lang niya naramdaman dahil talaga mag-isa na siyang gagalaw. Hindi tulad ng nandito pa ang butihing matanda. Dalawa sila naglilinis ng bahay at madalas pa siyang pinapapahinga ng matanda. Kahit sa maikling sandaling nagkakilala mga ito, ay itinuring siyang anak ni Aling Trining. Pipigit na sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pintuan at bumunga doon si Marcus. Bagong ligo ito at seryoso ang mukhang nakatitig sa kanya. Nilapitan ni Marcus ang gulat na dalaga. Halos kita kasi ang tinatago niya. Nakasuot lang siya ng pink tube at a short lace. Sanay siyang matulog ng halos walang suot. Binili niya iyon nang minsang pumunta sila ni Aling Trining sa supermarket para bumili siya ng kanyang mga damit. Ano pong ginagawa niyo dito, sir? Nahihiwagaan ang dalaga. Just call me my name, Abby. Sinusundo ka. Come to my room now and sleep with me. Puno ng otoridad ang boses nito. What? You must be crazy. Pati ang dalaga ay nahawa na rin sa Ingles ng karap. I'm not. Look, Abby. Sa laki na kasalanang ginawa mo at pagsira sa kaligayahan ko, hindi ako papayag na hanggang sa pagsisilbi mo lang sa akin na magiging kapalit niyon. What do you mean? Napakasimple lang naman. Habang wala dito si Micaela, ikaw magpupuno ng pangangailangan ko. Hindi ka lang tagasunod ng utos ko, Abby. From now on, matutulog ka na rin in my room at anumang oras na gusto ko may mangyari sa atin, dapat na pumayag ka. Seryoso na sa Adim Marcus at tinitigan niya ang dalaga ng may halong pagbabanta. Ibig sabihin ay gagamitin lang siya ng binata. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maglaho ng mga sandaling iyon. Bakit niya basta na lang ipagkakaloob ang sarili niya sa lalaking hindi naman niya asawa o mahal? Ngunit kahit anong pilit itong pagmamakaawa sa binata, ay tila baton na ang kanyang puso. Ayaw niyang sumama sa binata, ngunit hinilas siya nito. Kahit pa siya ay sumigaw ng buong lakas, wala siyang mahihinging tulong. Dalawa lang sila sa bahay at hindi rin tiyak na maririnig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw. Dahil wala ni isang tinig na lalabas sa apat na sulok ng bahay na ito. Soundproof kasi. Kung tutuusin, ang punot dulo ng pangyayari ay ang lalaki naman talagang may kasalanan. Siya ang kusang tumabi kay Abby. Pero ayaw tanggapin ni Marcos iyon. Dahil para dito, ay kung hindi dahil sa dalaga, ay hindi mangyayari ang ganito ngayon sa kanyang buhay. Pagsara ng pintuan, ay inutos ang binata na mahiga siya sa kama. Tumanggi si Abby. Nanatili lang ito nakatayo at tahimik na umiiyak. Ngunit hindi iyong pinansin ni Marcos. Inalis ito ang kanyang damit. Very masculine, broad shoulders and the abs. I said humiga ka. Ayaw ko ng maraming arti, Abby.
At huwag kang umakto na malinis ka pa. Painsulto ng binata sa dalaga. Ang mayabang ng lalaking ito. At ano palang palagay niya sa kanya? Naghamit na? Aba, she is very proud na malinis pa siya. Never been kissed, never been touched. At her age, kahit madami ang nanligaw sa kanya, wala ni isa sa kanila ang nagwagi sa puso niya. Mailap kasi siya at hindi basta-basta bumibigay. Iwika ng dalaga sa kanyang sarili. Of course, I am! Dan patunayan mo na mali ako. At sinil siya ng halik ng binata. Halik na halos sumugat sa mga labi niya. Bagamat maigpit ang mga halik na iyon, ay nanatiling hindi tumutugon ng dalaga. Galit ang nasa puso niya sa dati na ligtas sa kanyang buhay. Ang tingin niya sa binata ay masamang tao ngayon. Iniga siya ng binata sa malambot nitong kama. Nanatiling yelo naman ang dalaga at naghihintay na lamang na susunod ay gagawad sa kanya ng binata. Hinalikan ni Marcus sa mga labi ni Abby. Ang malambot at mapula nitong labi. His mind still thinking to punish her, no matter what, until Michaela will come back to him. Napayak na si Abby sa kinatnan niya. Pero nakapagtataka ay ang sakit na iyon ay napalitan ng kakaibang ligaya na hindi alam ng dalaga kung saan nagmula. Pero ang magkasunod na iyon ay patunay lang ito na wala nang iniingatan itong dangal. Sa isang iglap ay naglaho dahil sa bayad na hinihingi sa kanya ng binata. Maraming sana ang pumasok sa kanyang isipan pagkatapos ng naganap sa kanila ni Marcus. Kung sana ay nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa daddy niya o kaya sana ay iniwan niya ang cellphone number niya para tawagan siya ng kanyang ama. Nakalaya na sana siya sa lalaking ito. Napakaganda mo, Abby. Iniwan ang salita ni Marcus bago siya nito iniwan at tinungo ang kabilang silid. Imbis na sa guest room pumasok ang binata, ay diretso ito sa minibar na nasa isang bahagi ng kanyang malaking kusina. Nagbuka siya doon ng alak at walang pakundangan itong ininom. Bakit nagawa ko yun sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili. At malinis siya. Napatunayan niya iyon dahil siya ang una nakakuha sa dalaga. Napabuntong hininga si Marcus at hindi sinadyang mapadako ang mga mata sa nakasabit nilang larawan ni Michaela. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at tanumbalik ang sakit na naramdaman niya. Wala siyang dapat pagsisihan sa ginawa niya kay Abby. Siya ang puno at dulo ng kanyang kabiguan. Nagbabayad ito hanggang makalimutan niya ang sakit na nararamdaman. Hindi naman makatulog ang dalaga ng oras na iyon. Naiisip niya ang nangyari at maaari pa mangyari sa piling ni Marcus na nanakit sa kanyang puso. Tahimik siyang umiiyak. Naramdaman niya ang pagbukas ng pintuan. Alam niyang si Marcus iyon. Hinayaan niya maglandas ang mga luha nito sa kanyang mga unan. Kapwa sila nakatalikod sa isa't isa. Naramdaman niya ang paglapit ng katabi para humarap sa kanya. Makinig ka sa akin, Abby. One more thing. Ayaw ko magkaanak sa babaeng hindi ko naman mahal. Bukas, ibibili kita ng pills. Lalo nung nagdagan ang hinanakit ni Abby para dito. Talagang walang balak ang binata na palayain siya hanggat hindi bumabalik sa kanya ang kanyang pakakasalan. Nakaramdam naman ng guilt ang binata sa kanyang ginawa at sa huling sinabi nito sa dalaga. Ipinamukha lang niya dito na hindi siya karapat-dapat sa buhay niya si Abby. Nakatalikod sila sa isa't isa at kapwa wala pa rin kasuotan. Nakabalot ang mga katawan ng kumot. Napatunayan niyang malinis nga ang dalaga at dahil siya ang una sa buhay nito. Halos hindi na niya itutuloy ang binabalak sana habang nakikita nito mukha ng dalaga. Pero sa laki ng kasalanan ni Abby ay hindi siya dapat maawa. Itinatak niya iyon sa kanyang isipan. Hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo maghapon, Abby. May iba ka pang responsibilidad. Makahulog ka ng sinabi ni Marcus sa kanya. Alam na ng dalaga kung ano ang tinutukoy ng binata sa kanya. Tuwing galing sa trabaho si Marcus bilang vice president ng kanilang real estate ay gusto nito ay siyang harapin ng dalaga. Ipinaghahanda ng pagkain at pagsisilbihan tulad ng mag-asawa. Natigilan ng dalaga sa mismong naisip. Hindi niya dapat isipin na para silang mag-asawa ni Marcus. Sa umpisa pa lamang ay alam na niya
ang talagang setup nila nito. Siya at ang sarili bilang kabayaran ng pagkakasalang binibintang sa kanya ng binata na wala namang kadahilanan. Abby! Tawag sa kanya ng binata. Hindi lang basta tawag iyon, kundi galit ang tono nito. Lumapit ang dalaga sa kanya at nakita niya sa mga mata nito ang naniningkit na galit. Nang makalapit si Abby, ay mahigpit na hinawakan binata ang braso nito. Aray ko, Marcos! Sasaktan ako! Reklamo ng dalaga. Wala akong pakialam. Mas masakit ang binigay mo sa buhay ko. Alam na ng press na hindi matutuloy ang kasal namin ni Mikaela. At ano naman kinalaman ko doon? Ikaw may kasalanan lahat ng ito. Kaya pagbabayaran mo ito ng malaki. Marcos, please. Maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ko ito gusto. Ang galing mo umarte. Akala mo ba sa nalaman ko maniniwala? Hindi, Abby. Doon tayo sa kwarto. At hinila siya ng lalaki sa silid nito. Alam na niya ang mga susunod na mangyayari. Naglakas loob si Abby na magpaalam na. Pero matigas ang pagtanggi sa kanya ni Marcos. Si Mikaela lamang ang magiging kapalit ng kanyang kalayaan. Naisip ng dalaga na kapag hindi na talaga babalik ang nobya nito, ay mananatili na siya sa ganitong sitwasyon at ayaw niya ito mangyari. Hindi pa niya nakikita ang kanyang ama. Wala naman siyang magawa kundi ang maglagi na lamang sa bahay. Tuwing pumapasok ang binata sa kanyang trabaho, ay nakalak ang gate. Hindi naman niya kayang akitin ng bakod dahil walang paghahawakan. May mahabang hagdanan man na pwede niyang gamitin, ngunit malaking problema pa rin sa labas. Kapag tumalon, ay tiyak na magkakaroon siya ng bali sa katawan. At ang masama pa, kapag binala siya, ay pwedeng mabagok ang ulo niya. Hindi na itinuloy ni Abby ang iniisip na pagtakas dahil sa takot nito sa binata. Tinatamad siya ngayong araw na ito. Wala siyang balak magtrabaho. Hinahanap ng katawan niya ang humiga na lamang. Pero dapat niyang pilitin ang sarili na kumilos. Napagod lang siguro siya ng husto sa mga nagdaang araw kaya medyo masama ang pakiramdam niya. Medyo nahihilo rin siya minsan. Ginawa niyang dahilan ang kanyang palaging pagpupuyat sa kaiisip kung paano makakawala kay Marcos. Kailangan niyang matapos ang mga gawaing bahay bago dumating ang binata. Mataas ang binigay nitong sahod sa kanya kaya dapat lang pagbutihan niya ang kanyang mga trabaho. Sa balkoni na lamang ang hindi niya natatapos. Pinunasan niya ang swing na makaramdam siya ng pagkahilo at mukhang atakihin siya ng hika. Ngayon lang uli siya inatake pagkaraan ng 3 buwan mula na matagpuan siya ni Marcos sa gilid ng kalsada. Umupo muna si Abby sa swing para makapagpahinga ng kaunti. Nasa kwarto pa naman ang kanyang gamot at kung papanahig pa ito para kunin iyon ay tiyak lalo siyang mapapagod. Nang sandaling iyon naman ay tinatawag ni Marcos ang dalaga pero hindi ito sumasagot. Samantalang dati, kapag bumababa siya sa kanyang kotse, ay agad na sasalubong sa kanyang dalaga at kukumustahin na maghapon niya. Ewan nga ba ni Marcos kung bakit patuloy niya itong ginagawa. Gusto niyang narito lamang ang dalaga sa tabi niya. Kapag galing siya sa trabaho, ay agad niyang hinahanap ang mga ngiti nito para batiin siya. At kung kailangan niya ito, ay pinagbibigyan siya ng dalaga. Tinutugon na rin ni Abby ang bawat yakap at halik nito sa kanya. Naikot na niya ang buong kabayan pero wala ang dalaga. Hindi pa pala niya napuntahan ng balkoni sa ibaba katabi ng kanilang salon. Ganitong oras kasi maglinis ang dalaga. Patakbo niyang tinungo ang balkoni at nakita nga niya doon si Abby. Pero tulad ng una niyang pagkikita sa dalaga, nakapikit ito habang sapo ang kanyang puso. Sinusumpong siya ng hika nito. Abby? Oh my God! Palagi kong sinasabing huwag mong papagurin ang sarili mo. Marcos! Ako nga, Abby. It's okay, sweetheart. Tinabihan niya ang nakapikit pa ring dalaga at inihilig ang ulo nito sa kanyang balikat. Kailangan kong inae. Naiiyak ang dalaga. Tuwing sinusumpong siya ng hika nito, ay niyayakap siya ng kanyang ina habang hinahagod ito ang kanyang likod. Kahit na dalaga na siya, spoiled pa rin siya sa ina nito at iyon ang labis na kinasasabi ka ni Abby sa ina. Don't worry, Abby. Andito ako. You're safe now. At masuyong niyakap ni Marcos ang dalaga. May pag-ibig na kayang nararamdaman si Marcos para kay Abby?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po